Habang tayo ay lumulubog sa baha, may mga bata namang lumulubog sa luho. Sa bawat pisong ibinabayad ng taong bayan para sa flood control, may mga anak ng kontraktor ang nagbababat sa luxury cars, private jets, and designer bags. Sino sila? Sila ang tinatawag na Nepo Baby. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng Nepo Baby? Ang salitang ito ay galing sa nepotism baby. Tumutukoy sa mga anak ng may kapangyarihan o koneksyon na umaangat hindi dahil sa sariling kakayahan, kundi dahil sa impluwensya, yaman o posisyon ng kanilang pamilya. Sa madaling salita, sila yung mga anak ng may kaya, na nagbubunga ng pribilehiyo habang ang iba'y nagdurusa. Sa Pilipinas, sumabog ang galit ng publiko matapos kumalat sa social media ang marangyang pamumuhay ng ilang anak ng mga kontraktor na hawak ang bilyong pisong flood control projects. Habang ang mga ordinaryong Pilipino ay nagtatampisaw sa baha, sila naman ay naglalagwatsa sa ibang bansa, bumababa sa private jet at nagpo-post ng kanilang mga bak na milyon ang halaga. Isa sa pinakabinatikos ay ang anak ng isang kontraktor na di umano'y nakakuha ng halos 100 billion pesos na flood control contracts. Makikita sa kanyang social media ang mga larawan ng luxury lifestyle, mula sa mamahaling resort hanggang sa mga gamit na hindi kayang bilhin ng ordinaryong empleyado kahit magtrabaho habang buhay. May iba pa na kilala sa pagkakaroon ng mahigit 40 luxury cars at anak ng mga lokal na politiko na pabirong tinawag ang sarili bilang bahagi ng political dynasty habang ang kanilang nasasakupan ay binabaha. Sa sobrang lakas ng sigaw ng taong bayan, napilitan ng Senado na imbestigahan ang mga flood control projects. Lumabas na hindi lahat ng proyekto ay natapos. May mga ghost projects at may mga kumpanyang halos sila-sila lang ang nakikinabang. Kaya ngayon nakaabang ang publiko. Masasampahan ba ng kaso ang mga sangkot o malulunot muli ang katarungan sa baha ng korupsyon? Mga kababayan, sa isyung ito, ang tanong ay simple. Hanggang kailan tayo papayag na ang ating buwis ay gamitin para sa luho ng iilan, habang ang milyon-milyon ay lumulubog sa baha? Tandaan, sa bawat litrato ng kanilang karangyaan, may libo-libong Pilipinong nalunot, nabaon sa utang o nawalan ng tahanan dahil sa kapabayaan. Sa huli, hindi lang ito kwento ng baha o ng mga kontratang nabahiran ng korupsyon. Ito ay salamin ng ating lipunan, kung paano ang iilan ay lumulubog sa luho habang milyon-milyon ang lumulubog sa hirap. At habang tumitindi ang unos, ang nananatiling tanong ay, kailan kaya lulubog ang pribilehiyo ng mga nasa itaas?